Magandang umaga mga kamangyan, happy farming. Maaga pa ay nanggaling na tayo sa ating babuyan. At pag-uwi nga natin ay may dala tayong puso ng saging. At pumunta rin tayo ng palengke para bumili ng isda at talbos ng kamote. Dahil ngayong araw ay magtatanim tayo ng Madre de Agua cutting sa ating babuyan. Kaya naisip natin na bumili na rin ng talbos ng kamote, para ang tangkay ng talbos ng kamote na matitira ay itatanim natin sa ating babuyan. Yung tanim kasi natin dati na kamote ay naubos rin ng ating mga baboy. Gustong gusto rin kasi ng ating mga baboy ang kamote at mabilis ito makapagpataba sa kanila. Ayan mga kamangyan, ito ang ating itatanim, isasabay natin sa ating mga Madre de Agua. At ngayon ay kukuha rin tayo ng cuttings ng ating mga Madre de Agua para pangtanim. Ayan mga kamangyan, medyo bata pa ang ating mga Madre de Agua. Nasa 2 hanggang 3 cuttings lang ang makukuha natin yan mga kamangyan. Mas maganda sana kung lampas tao na ang ating mga Madre de Agua para maraming cuttings ang ating makukuha. Sayang kasi ang panahon mga kamangyan. At gabi-gabi na rin na umuulan dito sa aming lugar. Kaya ito na ang panahon para magtanim tayo ng mga Madre de Agua natin. Pinili lang natin ang medyo mataas at magulang na katawan. Hindi kasi pwede itanim kapag mura pa ang katawan ng Madre de Agua. Malalanta ito. Yan na ang ating na-harvest mga kamangyan. Yung sakto lang itanim ngayong araw. Dahil bukas naman ay mag-harvest ulit tayo at magtatanim ulit. Ngayon mga kamangyan ay papakita ko sa inyo kung paano ako magputol ng aking mga Madre de Agua. Ayan mga kamangyan, nagtitira ako ng node para dyan sisibol ulit ang panibagong sanga ng ating mga Madre de Agua. 3 o 4 na node ang aking tinitira. Ito namang Madre de Agua natin mga kamangyan ay mas maganda na putulin kapag magulang na ang puno dahil mas lalo itong dadami. Bukod sa naitanim mo ang pinutol mo na puno ay nagsusuwi rin ito o sumisibol ulit ng panibago sa node. Nagiging 2 or 4 ang tumutubo o mahigit pa. Hintayin mo lang talaga na gumulang ang puno bago mo ito putulin at itanim. Ayan mga kamangyan, tingnan nyo po ang pinagputulan ko dati. Marami na ring sumibol na sanga at dadami pa ito. Ang pagtatanim ko naman dito sa aking mga Madre de Agua ay magkakadikit mga kamangyan para hindi sayang ang space. Mga kamangyan, may tanim rin tayo na mulberry at naputulan na rin natin yan. At ang pinagputulan natin ay tinanim natin sa ating babuyan. Doon sa bago ngayon natin na babuyan. Maganda rin itong mulberry mga kamangyan at marami ring nutrients na makukuha ang ating mga alagang baboy, katulad rin sa Madre de Agua. Kaya nagpaparami rin ako ng tanim nito. Marami na rin tayong naitanim doon sa ating babuyan. Tanggalan muna natin ng dahon ang ating naputol na Madre de Agua at gagawin nating cuttings. Sa mga malalambot naman na parts ay okay lang kahit gunting ang ating gamitin. Pero sa mga matitigas na part ay lagare ang ating ginagamit. Hindi tayo pwedeng gumamit ng itak o gulok kung dito sa amin ay tawagin. Dahil nasisira ang pinagputulan at natatanggal ang balat kapag itak ang ating gagamitin. Mga kamangyan, sa mga hindi pa nakakakilala sa Madre de Agua, maganda po ang Madre de Agua sa ating mga alagang native na baboy. Pwede itong maging pamalit sa feeds na pinapakain natin. Marami ring nutrients na makukuha ang ating mga alagang baboy kahit araw-araw nating ibigay ito sa ating mga alagang baboy. Kaya naman tayo ay nagpaparami pa ng tanim na Madre de Agua, yung kayang suportahan ang ating mga alagang baboy. Dahil may plano po tayo na magpiperment nito at yun ang ating ipapakain sa ating mga alagang baboy. Pero sa ngayon kasi
Konti pa lang ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Nasa proseso pa lang tayo ng pagpaparami. Pero kahit papaano ay nakakapagbigay-bigay na rin tayo sa ating mga alagang baboy. At kapag marami na tayong na-harvest na pwede na nating ibigay araw-araw, ay hindi na sila maninibago dahil marunong na silang kumain ng Madrid de Agua dahil natikman na nila ito. At ang isa pa ay dyan lang sa paligid ng kanilang kulungan ang kanilang pagkain. Hindi na tayo pwedeng lumayo at kumuha pa ng pagkain sa malalayong area. Makakaiwas na rin tayo sa ESF dahil nasa paligid lang ng bakuran ng ating babuyan ang ating pinagkukunan ng kanilang pagkain. Mga kamangyan, natapos na nating tanggalan ng dahon ang ating mga itatanim na cuttings. Ang mga tinanggal natin na dahon ay ihahalo natin sa pagkain ng ating baboy kapag magpapakain na tayo. Ganito lang mga kamangyan gumawa ng cuttings na itatanim. 2 node ang ititira kapag medyo mahaba ang puno ng inyong Madrid de Agua. Sa isang node ay doon po tutubo ang ugat. Yun po ang ilulubog natin sa lupa. Tapos sa isang node naman ang suwi o yung tutubo na sanga. Pero kapag magkakalapit ang node, pwede namang gawin yung 3 or 4. 10 lang ang pinapakita ko para marami akong maitanim. Pero depende pa rin yan sa inyo mga kamangyan. Pero kapag bibili kasi kayo sa mga nagtitinda ng cuttings ng Madrid de Agua, 2 node lang ang kanilang binibigay. Ang isang node po ay para dun sa ilulubog nyo sa lupa na tutubuan ng ugat, at ang isang node ay yung tutubuan ng sanga. Pero yung mga magugulang naman na puno na yung binibenta nila. Hindi tulad dito sa itatanim ko ay hindi pa naman masyadong magulang. Bali kinatings ko lang po ito para itanim dahil gusto ko na pong maparami ang aking mga tanim na Madrid de Agua. Lalo pa tag-ulan na ngayon at gabi-gabi nang umuulan dito sa aming lugar para makahabol na rin sa pagpaparami ng ating mga baboy. Dahil 2 months na lang ay manganganak na ang ating mga inahing baboy. Yan mga kamangyan, dito na tayo sa ating babuyan. Kamustahin natin ang ating mga baboy. May mga tanim na rin pala tayong Madrid de Agua dito mga kamangyan, pero kaunti lang ito. Ayan mga kamangyan, nagtanim na rin kasi ako dito nung hindi pa natin nailipat ang ating mga baboy. At hindi na natin nasundan ang pagtatanim dahil busy nga tayo dun sa dati nilang kulungan. Mayroon din tayo ditong gabing San Fernando. Tinanim rin natin yan mga kamangyan at plano rin natin na padamihin pa natin ang gabing San Fernando. Dahil dagdag rin yan sa ipapakain natin sa ating mga native na baboy. At maganda rin itong gabing San Fernando para sa mga native na baboy. Pansamantala ay ganyan muna ang inilagay natin mga kamangyan para harang sa daanan. Pero simula nang inilagay natin itong harang na to ay wala na ring dumadaan dito sa ating babuyan. Kapag nakabenta na tayo ng ating biik, ayan muna ang unang project natin. Ang malagyan ng bakod itong ating babuyan. At yan mga kamangyan, kamustahin natin ang ating mga biik. Malalakas naman at wala namang sintomas ng ASF. At itong 5 buntis, kamustahin din natin. Pati na rin ang ating bulugan na si Max. Bernadette, kamusta? Okay ka lang? Bernadette? Karen? Kamusta Karen? Gina? Ganyan mga kamangyan, tuwing darating ako dito sa ating kulungan ay hinihimas-himas natin ang ating mga alagang baboy. Parito. Tia. Max. Okay ka lang, Max? Ha? Okay lang? Ayan mga kamangyan.
malalakas ang ating mga native na baboy. Effective talaga ang ginagawa natin na pag-spray sa kanila ng krudo o diesel. Pero bago tayo magtanim ng ating dalang Madre de Agua at kamote, ay bigyan muna natin sila ng kanilang merienda. Dahil mag-iingay ang mga yan kapag hindi natin binigyan ng merienda. May nakaready na ako dito na dahon. Yan, dahon ng saging. Katawan ng saging. Bigay natin mga kamangyan. Sa ngayon mga kamangyan, ang binibigay pa lang natin sa kanila na pang merienda ay katawan ng saging at dahon ng saging. Hindi tulad dati na nagbibigay pa tayo ng kangkong at tinigil na nga natin ang pagbibigay natin ng kangkong simula nung nagkaroon ng ASF dito sa aming lugar. Dahil delikado mga kamangyan, malayo kasi ang ating pinagkukunan ng kangkong at baka makapasok ang ASF dito sa ating babuyan. Kaya ang plano natin ay magtatanim tayo ng mga pwedeng pakain sa ating mga alagang baboy para hindi naman katawan lang ng saging at dahon ng saging ang pwede nating ibigay sa kanila. Ang ating itatanim dito mga kamangyan ay Madre de Agua, mulberry, kamote, malunggay at gabing San Fernando. May tanim na rin tayong gabing San Fernando pero kailangan mapadami pa natin ito. Pupunuin natin ng tanim itong kanilang bagong kulungan mga kamangyan para nang sa ganun ay nandito na sa kanilang area ang kanilang mga pagkain. Pero kailangan pa rin nating bumili ng darak na at counting feeds para ihalo sa ating mga tinanim. Dahil kailangan pa rin nila ng may lasang darak na may counting feeds para mas masarap ang kanilang pagkain. Nabigyan na natin ng merienda ang ating mga buntis na baboy at ang ating bulugan na si Max. Ngayon ay ang mga biik naman ang ating bibigyan ng merienda para tuloy-tuloy na ang ating pagtatanim ng Madre de Agua at kamote. Gusto kasi nitong ating mga alagang biik na lagi silang may nginunguya. Kaya tuwing pumupunta ako dito ay binibigyan ko sila ng dahon ng saging or ng katawan ng saging. Noong nakaraang araw ay nakapagtanim na rin tayo dito mga kamangyan ng Madre de Agua cuttings. Nasa 50 piraso na rin ng cuttings ang ating naitanim. Ayan mga kamangyan. Magkakadikit lang rin ang ating pagkakatanim. At yan nga, may tubo na. May suwi na siya. Yan mga kamangyan. Mga 1 week na simula nang itinanim natin yan. At mayroon na nga siyang tubo. Dito sa gilid ng kulungan ng ating baboy ay nagtanim rin tayo. Para kapag sumibol siya at tumaas na ay hindi naman masikatan ng araw ang ating baboy. Ayan, at may sibol na rin. Dito rin mga kamangyan, nagtanim rin tayo dito. Yan, magkakadikit lang rin ang ating pagkakatanim. Nagtanim na rin ako ng mulberry. Ayan, magpaparami rin tayo ng tanim ng mulberry dahil ihahalo natin ito sa Madre de Agua at malunggay kapag magpiperment na tayo. Magtatanim na tayo mga kamangyan ng Madre de Agua cuttings. Ang pagtatanim natin ay direct planting dahil mas maganda ito sa panahon ng tag-ulan. Mabilis kasi tumubo ang Madre de Agua cuttings kapag tag-ulan. Kaya mas maganda talaga ang direct planting. Pero kapag panahon ng summer o tag-init at magtatanim kayo, huwag nyo po gagawin mga kamangyan na direct planting ang inyong pagtatanim. Kailangan pa rin na punlain nyo siya o ilagay nyo siya sa black bag. Dahil mahirap makapagpatubo ng cuttings kapag tag-init. At kapag nagtanim na kayo sa black bag, ay dapat hindi siya direct sa araw. Pero kapag nakapagpatubo na rin naman kayo mga kamangyan at medyo malaki na, ay hindi na ito masilan. Matibay na rin ito sa kahit nasisikatan siya ng araw at kahit hindi nyo diligan. Kaya ako mga kamangyan, mas gusto kong magtanim tuwing tag-ulan.
Naitanim na natin mga kamangyan lahat ng dala natin na Madrid de Agua cuttings. Ang kamuti naman ay dito lang natin banda itatanim para kapag marami na ay madali na lang nating maiabot sa ating mga baboy. Mabilis naman nating maparami ito mga kamangyan, lalo pa kung lagi nating tinatanggalan ng talbos. Dahil magagamit rin natin ito, pwede rin nating pagkunan kapag magugulay tayo. Yan ang ating goal mga kamangyan, ang punuin ng pananim na pwede nating ipakain sa ating mga baboy. Itong area ng ating babuyan, kapag naparami na natin ay i-update ko kayo mga kamangyan. Hanggang dito na lang mga kamangyan. Kung nagustuhan nyo ang aking video ay paki-like and subscribe naman ang aking channel. At huwag nyong kalilimutan na pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin na video. Maraming salamat. Bye bye.